Direktor at iba pang opisyal ng Philippine National Police Academy silibak sa pwesto. Kaugnay po sa opening ng mahigit 20 kadete. Ilang probinsya nakaramdam ng matinding damang init. Latest sa lagay ng panahon at mga dapat alamin sa Super El Nino na posibleng tumama sa huling bahagi ng taon, tutukan. Scam sa Negros Occidental, pagnanakaw ng isang lalaki na dumaan sa bintana ng tindahan. May trabaho ba? Alamin ang mga job opening sa Japan. Isa-isang inilabas ang 4 na dugo ang lalaki mula sa isang SUV sa bahagi ng Macapagal Boulevard sa Parañaque City mag-aalas 9 kagabi. Ayon sa pulisya, ang mga lalaki, mga sospek sa pagdukot sa isang senior citizen. Nauwi sa engkwentro ang operasyon ng PNP Anti-Kidnapping Group matapos umanong magtangkang manlaban ng mga hinihinalang kidnapper. Isinugod sa ospital ang 4 na sospek. Merong 4 na kidnapper. Last remaining yan na alam namin na operating. Puro dismissed policeman. Ang kanilang kidnap victim ay na-rescue. Pero yung 4 ay lumaban. Matagumpay naman na nailigtas ng pulisya ang senior citizen na biktima. So, nagbabanta ang Super El Nino sa huling bahagi ng taon ayon sa Pag-asa. May mga senyales na raw kasi nito, bagaman patuloy nilang inaaral ang mga datos. Sa ngayon, hindi pa lahat ng weather models ay sumasang-ayon sa posibilidad ng isang Super El Nino. Nangyayari po ang El Nino kapag umiinit ang tubig sa Pacific Ocean. Ang epekto nito sa bansa, mas madalas at mas malalakas na ulan at bagyo at kapag nataon sa panahon po yan ng habagat. Pagkatapos naman ng habagat season, posibleng maranasan ang mas mahabang tagtuyot hanggang sa unang bahagi ng 2027. Sa ngayon, nakataas ang El Nino Watch ng Pag-asa. Patuloy ring minomonitor ang bagyo sa Pacific Ocean na may international name na Sinlaku. Namataan po yan ng Pag-asa 2,415 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa Siguran Aurora, madalas nang pinaliliguan at pinaiinom ng tubig ang mga alagang kalabaw na inaasahan sa mga gawaing bukid. Ayon sa mga magsasaka, madaling mapagod at manghina ang mga kalabaw dahil sa matinding init. Ganyan din ang pag-aalaga sa mga baka sa Lawag, Ilocos Norte. Binibigyan pa ng dagdag na vitamin sa mga alaga para lumakas at makaiwas sa sakit. Kita ang usok mula sa nasusunog na bahagi ng Mount Mogao sa Tadyan Mountain Province. Sumiklab po ang forest fire nitong Martes ng gabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, kabi-kabilang forest fire ang naitala sa probinsya sa mga nakalipas na araw. Hindi rin daw makaresponde ang mga bumbero dahil hirap silang marating ang sunog. 25 ang arestado dahil sa operasyon ng isabong sa Solano, Nueva Vizcaya. Nahuli sila sa akto sa isang sabungan sa Barangay Rojas. 5 sa mga naaresto ay nagsisilbing operators para sa pag-livestream ng isabong. Na-recover ng mga otoridad ang mahigit 600,000 pisong pusta sa laro at iba pang ginagamit sa online sabong. Sa panayam ng unang hirit kay Remulla, sinabi niyang huling nakita si Atong Ang sa Region 4A o sa Calabarzon. Tingin daw niya ay hindi nakalabas ng bansa si Ang dahil kung lumabas, hindi na raw siya nakabalik. Ang impormasyon na nakita raw si Ang sa Vietnam ay hindi verified na ulat. Tinutugi si Ang dahil sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng ilang sabongero. Dati na niyang itinangging may kinalaman siya rito. Sa huli kam sa Manampla, Negros Occidental, pilit pinagkakasya ng lalaki niya ang sarili niya sa bintana o butas ng isang sari-sari store sa Barangay Santa Teresa. Nagtagumpay siya at nakapasok sa tindahan. Sa isa pang video, kitang naglalakad na sa labas ng lalaki kasama ang isa pang tao. Kinaumagahan na nalaman ng sari-sari store owner na natangayan siya ng 3,000 pisong cash at isang cellphone. May person of interest na raw ang pulisya na patuloy nilang tinutugi. Sa pagharap ng nagpakilalang dating aide at umano'y bagma ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa House Committee on Justice, kasama sa kanya ipinakita ang ilang larawang nagpapatunay anya ng kaugnayan niya kay Vice President Duterte. Kabilang dito ang screenshot ng video conference kay Duterte kung saan kita sa likod ng bise ang isang painting na iniregalo umano ni Madriaga. During our video conference, I also noticed the painting I personally gave her as a gift.
Sabi pa ni Madriaga, gawa raw ng estudyanteng kanyang pinag-aral ang naturang painting. Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ang claim na ito ni Madriaga, kini-question ng sikat na artist mula sa Davao na si Tanya Gaisano Lee. Sabi ni Lee, inirigalo niya ang painting sa bise noong 2021, noong mayor pa si Sara Duterte ng Davao. Ano mang pahayag na salungat dito ay walaan niyang katotohanan. Iginit din ni Lee na siya ay taga Davao at hindi taga Laguna. Hindi rin aniya siya scholar. Ang naturang painting makikita sa post ng mga likha ni Lee noong 2021. Sa Ombudsman Samuel Martires, umalma rin sa sinabi ni Madriaga na nag-deliver siya ng pera sa dating government official. The guard gave a signal directing us to park in a specific area in the Ombudsman parking lot. Previously and upon direct instruction sa PRD, Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires Rotoni Raya, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Sabi ni Martires, sakaling totoo ang perception na malapit siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit kailangan pang padalhan siya ng pera sa pamamagitan ng ani ay isang non-entity? Wala rin daw saysay na padalhan siya ng pera ni VP Duterte dahil hindi naman daw siya personal nakakilala ng bise. He mentioned to me that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will run for the president while Sara will serve as his running mate. PRD added that a few months ago, BBM and Senator Amy Marcos visited him to discuss a possible alliance to the 2022 national elections. During this meeting, BBM was able to convince PRD to have Sara as BBM's vice president. However, they also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. Ang Pangulo po, hindi po yan mangangampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ng termino. Did you get a reaction from him on that particular point? Siya po ay nagulat. Versyon ng kwento ni Senadora Amy Marcos, May 2021 pa lang ay nag-uusap na sila ng kanyang kapatid at Ninoy Davao City Mayor Sara Duterte. Itinutulak daw nila noon na si Sara ang tumakbong presidente. Ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, naku, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP. Ako, mayor na. November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid, no to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Ang Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Linawin lang po natin, Attorney. Opo, kayo po ba'y nagsasalita sa anong kapasidad? Sabi po kasi ni Attorney Raymond Palad, hindi raw malaman kung kayo ba'y nagsasalita bilang counsel sa perjury case sa Taguig o impeachment defense team o bilang OVP spokesperson. Ako po ay abogado ni VP Sara patungkol dun sa perjury case laban kay Ramil Madriaga. At ang paratang po niya, attack dog daw po kayo ngayon ni VP Sara. Hindi po ako attack dog, abogado po ako. Ano pong tugon nyo dun sa hamon ni Attorney Palad sa kampo nyo na paharapin na lang si VP Sara Duterte sa Kamara na proper venue daw para sagutin at maglabas ng ebidensya kaugnay sa impeachment complaints? Hindi po kailangan humarap ni VP Sara doon sa House Justice Committee dahil nakita na nga po natin na si Ramil Madriaga on his own ay sumabog na po yung testimonya niya sa mukha niya nang wala pang hakbang ang si VP Sara. So nabanggit nyo na nga kanina, lumantad na kahit hindi namin kinakausap itong si Tanya Gaisano Lee, yung totoong may-ari ng painting, si Senator Amy Marcos, at si Yuse Claire Castro na nagbabangayan na ng ilang taon na pagkasundo niya sa usapin na pasinungalingan yung term sharing na sinasabi niya. Tapos itong si Justice Martires lumabas na din po
Pati po yung owner ng Nomo Basho na si Edward Chico na sinasabing pinagdalahan daw ng isang duffel bag ni Madriaga. Lumantad na din po siya kagabi.